unlike before na kung pwede nilang maitago yung mga kamalian, pwede nilang ma-sugarcoat yun lahat, pwede nilang magawa ng ibang context. Pero ngayon, ang tao ay alam na nila kung ano ang nangyayari. People are no longer naive. People are informed of a day-to-day activities of our country with respect to the handling of our president. Sa kumbaga pa kung barko ito, alam ng tao kung paano, how the ship is traveling. Kung sinking na ba ito, kung straw pa ba ito, kaya pa ba ang mga rough seas, kaya pa ba, yan, alam ng tao yan. So, it would now depend on how the president will present to the country the real state of the nation. Totoo lang siya sa kanyang feelings, yung parang trademark niya na kuan sila yung genuine, hindi ba mapagkunwari. Yan siguro from that perspective. Wala nang hypocrisy pa. Ang sa kanya ay kinakalaban niyo ako, why should I attend your SONA? Saka mapakinggan naman din niya yung anong sasabi ng presidente kasi it will be live. It would be broadcast live. Kamakailan ay may pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay nga doon sa tanong kung dadalo ba siya sa SONA ni PBBM. At ito ang naging sagot. Pakinggan natin, panoorin natin. Sana nakahanda itong video natin kaugnay nga po dito sa panayam kay VP Sara Duterte. Okay. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Ayan po ang tinig at panayam po ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Australia nung pagpunta po niya doon, attorney. Ano ho ba ang inyong reaksyon hinggil po dyan? Sir Jade, I'm only just talking from the perspective of an observer. I'm not speaking in behalf of the Vice President. Ang sa akin lang, she is just true to herself. Kasi di naman natin talaga maitago yan na ang kasamtangan nga administration karon, the present administration, parang walang ibang intention kundi wasakin yung Duterte family at saka siya. Hindi naman yan speculation lang kasi pangyayari man talaga yan. So parang as I said, totoo lang siya sa kanyang feelings. Yung parang trademark niya na kuan sila yung genuine, hindi ba mapagkunwari. Yan siguro from that perspective. Wala nang hypocrisy pa. Ang sa kanya ay kinakalaban niyo ako, why should I attend your SONA? Saka mapakinggan naman din niya yung anong sasabi ng presidente kasi it will be live, it will be broadcast live. Opo, attorney, batay ba sa saligang batas, wala naman pong nilalabag, tama ho ba? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung hindi po darating si VP Sara sa SONA na PBBM, wala naman po siyang nilalabag, ano? Wala. In fact, even some of the senators in the past, mga SONA, many of them did not attend the SONA. May ibang rason sila. Lalo na yung mayroon ng mga markado na ang differences between them and the president and the administration. May mga pangyayaring yan eh. Di naman talaga yung constitutional duty. In fact, parang ceremony man lang yan. Opo, at ang reaksyon nga ng palasyo, choice. Ayan, choice ng pangalawang Pangulo na hindi dumalo sa SONA. Choice. Free will. Opo. Pero iba sa ating mga kababayan dito, abay, iba-iba din po kanilang naging pulso, ang kanilang mga naging komento
Hingga nga po dito sa naging pahayag po ni VP Sara na hindi pagdalo sa SONA ni PBBM. Sabi nga ni Ram Calibo dito, Diyos ko, kung aaten siya at makikita yung mga taong kumidnap sa kanyang ama, baka ano pa magawa niya at ano pang dapat pakinggan doon. Kung puro kasinungalingan at puro yabang na wala namang ginawa sa Pilipinas, kundi puro ayuda at nakawan. Yan po, attorney. Ilan naman po yan sa mga komento ng mga viewers natin dito. Ayun nga, that's part of yung freedom of expression natin. May mga feelings tayo na siguro iyan ang unay na dahilan. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ni Vice President na hindi ako mag-attend dahil parang mag-high blood lang ko pag makita ko yung mga tao na yung talagang dumudurog sa aming pamilya. He cannot do that because she must be above yung mga normal na feelings kasi he is the Vice President. But they can make yung polite na mga justification. To my mind, that is within the realm of her choice. Kaya nga, as I said, mabuti lang yung genuine tayo kaysa hipokrito tayo. Opo. Attorney, bago lang po sa iba ko pang mga katanungan, ipasa ko muna kay partner Admar po para po sa inyo. Attorney Bukal, maayong buntag si Admar po. May buntag si Admar. Opo, Bukal, may tanong ko lang po dahil ano po ba yung nilalaman dapat ng isang SONA ng Pangulo po para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan? Ano ba ang maaring maibahagi niya sa kanyang State of the Nation address at umabot sa punto na parang walang mapupulot na mahalaga para kay Vice President Sara sa kanya pong susunod na SONA, attorney? Well, under the Constitution, yung one of the duties of the President, yung to inform the countrymen regarding what has he accomplished and what he is going to accomplish for the next year. Kasi yan ang State of the Nation Address. Yung part yan ng ceremony ng ating democratic na climate, democratic na structure. We borrowed it from the American tradition. So, State of the Nation Address. Normally, hindi naman tayo bago diyan kasi since the founding of our republic, nandyan palagi yan every year. That's part of the ritual that the President will inform the nation of what has he done in the past during this year. Kasi every year yan and what he intends to do in the coming year. Yan man ang talagang nilalaman dyan. Of course, may mga karamihan dyan sa mga SONA ay talagang you have to be optimistic, you have to create a situation na the state of the nation is strong. Iyan talaga yan. Pero as to whether mo resonate yan sa tao, that's another story. Kasi part of the messaging yan. Ngayon, ang mga tao ay real time, makita man talaga nila kung ano nangyayari. Unlike before na we just depended on what is being fed to us by the traditional or mainstream media. Yung mga dominant na mga media platforms noon at saka yung print media, yun man talaga ang nagmonopolize ng dissemination of information. But unlike now, na ang mga tao ay nalalaman nila every second, every minute, every second of the day dahil sa social media. Now, yung State of the Nation na sasabihin ng Presidente, now, unlike before na kung pwede nilang maitago yung mga kamalian, pwede nilang ma-sugarcoat yun lahat, pwede nilang magawa ng ibang context. Pero ngayon, ang tao ay alam na nila kung ano ang nangyayari. People are no longer naive. People are informed of a day-to-day activities of our country with respect to the handling
of our president sa kumbaga pa kung barko ito, alam ng tao kung paano, how the ship is traveling. Kung sinking na ba ito, kung straw pa ba ito, kaya pa ba ang mga rough seas, kaya pa ba, yan, alam ng tao yan. So, it would now depend on how the president will present to the country the real state of the nation. So hindi rin pala basta-basta ito, attorney, at dapat na tutukan din ito ng ating mga kababayan dahil maaaring dito malaman natin kung ang Pangulo ba ay nagsisinungaling o hindi. Kasi kung iba yung kanyang sinasabi sa nararamdaman ng ating mga kababayan, abay may problema po doon. Yun nga, yung connection at saka yung disconnection. Kaya nga, alam naman yun yan yung sa messaging ba. Kasi kahit na how you're going to package the product, kung ang product talaga ay stereotype na sa tao, yung may judgment ng tao, yan ang mahirap talaga. So, the people, to me, the people are watching, the people know, the people feel what is going on, kung yung peace and order natin, yung economy natin, alam naman ng tao yan, di naman kailangan pasabihan pa tayo kung what is that actually happening. So, para sa akin, mahirap ang kalagayan ng presidente ngayon kasi he cannot evade what is truly happening to the country. What is happening to our country? Sir, yun, di ba? Yun yung tanong ni the late Vice President Emmanuel Pelaez. Yung binisita siya ng isang general after he was assassinated. What is happening to our country, sir? At the time, yung tanong na yan ay medyo, may point yun kasi the people were not aware of what was really happening to our country dahil yung aparatos ng information ay kontrolado. Pero ngayon, alam na ng tao. Nakita naman natin talaga yung pangyayari, yung mga political judgment ng mga tao. Alam na yan. So, the people are now the judge.